Tinututulan ng simbahan ng mga penitensyang posibleng magdulot ng panganib sa kalusugan. Gayunman, tuloy pa rin ang ilan nating kababayan sa kanilang panata tulad ng pagpapapako sa krus at paghampas sa bahagi ng katawan hanggang dumugo. Balita hatid ni Von Aquino. Abala na ang mga taga-barangay Kupang North sa Balanga City, Bataan sa paghahanda sa kanilang taunang senakulo. Napili na ang mga gaganap sa mga karakter sa pagsasadula ng pasyon o paghihirap ni Jesucristo bago namatay at muling nabuhay. Ang gaganap sa papel ni Jesus ang 26 na taong gulang na si Renato de la Cruz Jr. Sa lahat ng mga senakulo sa naturang barangay, pinakainaabangan daw ang gagawin sa Biyernes Santong ito. Sa kauna-unahang pagkakataon kasi, aktwal na magpapapako sa krus ang isang karakter. Sariling desisyon ko lang din po dahil buo ng grupo, tapos parata ko na din po. Ayon sa mga kaanak ni De La Cruz, sinusubukan nila itong pigilang magpapako pero wala raw silang magawa. May panata daw siya na dapat tuparin, kaya sabi ko, bahala ka, kaya lang baka hindi mo makayanan. Tiniyak naman ng mga organizer ng senakulo na ligtas ang gagawing pagpapapako kay De La Cruz. Handa na raw ang 2 pakong gawa sa na-sterilize na stainless steel. Nagbabala naman ang Rural Health Office na posibleng pagmula ng tetano ang maruming pako. Dapat po talaga hindi talaga nagpapapako. Kung magpapapako po sila, mas maigi po yun nga. Stainless po or wala pong kalawang yung pako, dapat din po naka-sterilize din po siya. Kung pag binunot na po yung pako, kailangan po bigyan ng first aid. Yung linisin po yung sugat, pwede po hugasan, lagyan po natin ng antiseptic. Tutol naman ang simbahan sa nakatakdang pagpapapako ni De La Cruz. Hindi raw ito ang wastong paraan ng pagpepenitensya ngayong Semana Santa. Ang hinihingi po sa atin ngayong mahal na araw na ito ay ang lubos na pagbabagong buhay, pagtalikod sa kasalanan, at yakapin po ang pananampalataya ng kaloob sa atin ng Diyos. Ang mga nakikita po natin na mga nagpipinitensya, iba't ibang klase ng paghihirap sa kanilang physical na katawan, lalo ito'y humahantong pa sa iba na nagpapapako sa krus. Hindi po natin ito masasabi na akma sa ating pananampalataya. Gayunman, buo na raw ang pasya ni De La Cruz. Isa rin sa mga tinututulan ng simbahan ng flagellation o paghampas sa bahagi ng katawan hanggang dumugo ito bilang tanda ng pagsisisi sa kasalanan. Gayunman ang ilang taga-Bulacan, nagsimula na sa kanilang penitensya. Sa ilalim ng sikat ng araw, sa kalsada nila ginagawa ang kanilang panata. Von Aquino, GMA News.